magandang oras po sa inyo lahat. Ito ang inyong kaibigan, si Pastor Pedring Dilion Torres ng Bulacan Christian Ministry na maghahayag sa inyo ng panghihikayat mula sa Colosas 2:15. Kaaway ang ating title. O ano kaya ikay kaaway na yun? Purihin po ang Panginoon. Tunay na Diyos lamang ang mabigyan ng papuri, parangal, pasalamat sa buhay natin. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. To God be the glory, papuri po ay sa Diyos. Tunay po na kaaway. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang tinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Colosas 2:15. Kaaway. Kaaway? Opo, kaaway. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at sa pagpapakumbaba niya, sinakripisyo niya ang kanyang sariling buhay. Nakipaglaban siya. Kaya ikaw, kaibigan, hindi ka tinawag ni Jesus upang si Satanas ay iyong talunin. Wala na, talunan na nga eh. Hindi ba? Lubos na tinalo ng sakripisyo ni Kristo at sa muli niyang pagkabuhay, binigyan ka ng Diyos ng spiritual na panlaban. Yung spiritual na panlaban niyon ay matatagpuan nyo sa Efesos 6:10 hanggang 20. Kayo na po ang magbasa dyan. Haba masyado ang oras natin. Kaya po, makikita ninyo ang kapangyarihan ng Panginoon sa inyong buhay. Wala kang gagawin. Hindi ka makikipaglaban, mananalangin ka, isa sa buhay mo ang iyong binabasa, ang iyong napapakinggan, ang mga aral ng Diyos upang ikaw ay kanyang kalugdan. Opo, sakripisyo po ang pagiging tagasunod ni Kristo. Pero maganda ang pupuntahan mo. Ay saan mo gusto pumunta? Marami pang bansa, maging mga Pilipino man, ang pag-asa nila ay sa Diyos sila nananambahan. Hindi pinaniniwalaan si Kristo. Pag once na hindi mo pinaniniwalaan si Kristo, talo ka. Pang-impyerno ka. Pero kung pinaniniwalaan mo si Kristo, panlangit ka. Dahil iyon ang sabi ng Diyos. Hindi ba? Maraming sinabi. Kay Juan, Nicodemo, tagapagturo pa naman, hindi mo alam na kailangan ipanganak ang muli upang pamayan ka sa sangkalangitan. Kaya nga wala kang gagawin kundi manalangin, ipamuhay mo ang katuruan ng Diyos at ikaw ay tunay na kasama ka doon sa sangkalangitan, hindi sa parada ng mga talunan. Kaya nga talunan pinarada silang lahat ng Panginoong Hesus. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo, kaibigan, para sa ating lahat na tatanggapin si Jesus, na siya ang daan ng buhay at ang katotohanan, walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ng Jesus. Paulit-ulit po itong word of salvation ito. Na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po, pinarada sila. Pinarada silang talunan, nakayuko, hindi na makaharap. Yuko-yuko, halos umabot na sa lupa ang kanyang mukha sa kahihiyan. Ang pag-asa niya, tagumpay siya. No! Ang katagumpayan ay nasa atin na. Oras na si Kristo Jesus, tinanggap mong Diyos, mong tagapagligtas. Amen? Tunay. Kaaway. Sino kaaway? Talunan na siya. Ang kaaway. Kaya makikita mo ang kapangyarihan. Kaaway, yung mga tao ngayong inaalihan ng mga espiritu ng kadiliman. Pagka nagkakayag ka, ikaw ay inuuyam, panalangin mo sila. Ang laban espiritual, hindi physical. Tandaan po ninyo, ang nagpakababa ay itinataas at ang nagpapakataas ay ibinababa. Marami po ngayon. Amen?
Nakikita nyo na ang katotohanan. At marami na pong pagbabago sa bansa Pilipinas dahil sa mga kapatirang walang tigil na pananalangit nakikiisa sa gawain ng Diyos upang ang ating bansa ay tunay na pagpalain. Kasama po yan sa pakikipaglaban. Nasa banal na kasulatan. To God be the glory, papuri po ay sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat pa kayo sa oras na ito. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Lumakad kang kasama ang Diyos. To God be the glory. Papuri ay sa Diyos. Amen. Hallelujah.